Here's your moment of fun. Information not to miss. Time for great laughters. Candy Talks. Candy Talk! Candy Talk. Ang saya-saya. Ano daw? Ang saya-saya. Candy Talks! My dear friend, magandang morning, galera! Hello! Kamusta po lahat ng ating mga friendship na nakatutok sa 101.7 radyo natin San Jose, Occidental Mindoro, Philippines. Lahat po ng mga nakatutok sa atin pong Facebook Live. Naka-live na tayo ngayon, kapatid. Yung panahon natin ngayon, kahit nasa loob po ako ng kwarto, nakikita ko po yung sa may bintanang part namin na madilim po ang ating panahon. Diba kapag nakakakita ka ng ganyang madilim yung panahon, parang ang sarap lang magstay sa bahay na nag-rant naman. Sana all. Para doon sa mga friends natin na walang pasok today, na-cancel, napasama tayo kahit hindi naman talaga tayong rektang tatamaan talaga ng bagyong Maymay. Pero syempre may mga lugar dito sa atin sa Philippines na alam mo naman, maapektuhan talaga. Tayo, bakit? Eh alam mo naman si Maymay, di ba? May mga paghatak na naman yan siya. Ewan ko, jowa niya ba si Habaga? Mga hatak ka na nagaganap palagi eh. Alam mo naman, diba? Si Habagat parang lahat yata mapalalaki or mapababaeng pangalan ng jowa niya dito. Basta ganon. So, syempre po, pag may mga paghatak ni Habagat, ibig sabihin po, maraming pag-ulan, no? So, yun yung reason kung bakit tayo ay walang pasok. Kayo pala. Syempre kami meron. Mabuhay ang mga work from home. Kagaya ko. Sa panahon na to. Panahon lang naman na to, friend. Kaya nakakapag-work from home tayo. Pero doon po sa iba, no, na hindi work from home pero may pasok ngayon. No, thank you so much po sa inyo. First of all, wow, may mga first of all talaga tayo. Siyempre gusto kong pasalamatin yung partner ko, si Kuya Ricky. Kasi siya po yung kasama natin ngayon sa control. Nasa loob po siya ng booth. Maraming salamat to you, Kuya Rix. Kung pwede lang sana, kung meron na akong makaka-join sana sa live natin si Kuya Ricky through phone patch. Kaya lang po, hindi ko pa nabibili yun. Wala pa dumadating. Tagal-tagal, parang sa ibang ibayo pa yata galing yun. Basta yun, hindi pa po dumadating kaya Zori na lunch. Hindi pa natin makuha. Ay, sayang naman yung Kuya Ricky. But anyway, sa mga susunod po na panahon ng ating buhay, malay mo, makasama na natin si Kuya Ricky. Ano naman po sa mga pumapasok nga, sabi natin, no, kahit ganito po na maulan talaga, mag-ingat po tayo, no? At sana ay laging safe pa din. So si Tobs di siya nakapasok kasi malakas yung hangin. Diba? Alam niyo naman. Kaya sumala si Kuya Ricky. Thank you kay Kuya Ricky. Sa mga walang pasok, ituloy na natin to, diba? Usapang tunog tayo, mga kapatid. Bakit may tunog na nagpapaalala sa'yo ng nakaraan, ng tao, ng nakalipas, emosyon, or kung ano man yan. Di ba may ganun? Yung tunog lang yung naririnig mo, pero parang may bumabalik sa yung alaala ng kahapon. Di ba? Yung mga naganap sa'yo dati. For example, yung bata ka, di ba? Ako yung naalala ko kapag ganitong umuulan. Di ba? Tapos naririnig ko yung tunog ng takore. Takore! yung whistle niya, di ba? Yung ganun. Ganun yung tunog namin eh. Bakit namin? Yung takore namin. Tapos yun, umiinit na agad yung ulo ko pag naririnig ko yun. Bakit ganun? Kasi lalo na kapag malayo ako doon, di ba tatakbo ka eh. Mamadaliin ka talaga. Kasi nga, iniisip mo, relax lang naman, tutunog lang naman siya kasi yun naman talagang gagawin niya, di ba? Pero parang feeling mo may sasabog, di ba? Kaya magmamadali ka talaga. Kaya ayun, naiinis ako kapag naririnig ko yung tunog ng takore. Kaya simula no, hindi na kami nagtakore. Ang ginamit na namin syala na kami. Dispenser. Wow, may dispenser! Siyempre, etchos lang yun. Etchos lang, eto naman. Dispenser, nasa opisina ka. Walang ganun. Eme ko lang yun. Pero siguro, explanation kung bakit umiinit ang ulo ko kapag naririnig ko yung takore. Baka nga dati akong takore talaga. Yung mga previous life ko.
Kayo ba? Ano kayo dati? Noong unang panahon ng buhay nyo, baka mga takori din kayo O di kung hindi kayo takore, baka kaldero kayo. Friend, good morning sa'yo. Anong tunog yung kapag ka narinig mo, naaalala mo talaga? May something Kapag ka sad siya, may kurot siya sa puso mo. Kapag ka masaya naman, diba? Iba-iba May mga naaalala tayo na gano'n. Halimbawa, tunog ng motor. Pag narinig mo pa lang yan, alam mo na dadating na pala yung tatay mo kasi yun yung sinasakyan niya. Kilalang kilala mo yung tunog ng motor niya. Kaya pag may ibang tunog, alam mo na kaagad. Hala, baka may magdanakaw. Alerta 24 ka na kaagad. Alam mo na. Siya, sige. Bago po tayo pumalaot sa topic natin for today, naka-live tayo 101.7 radyo natin San Jose Facebook page. Mag-like and mag-follow lang po kayo dyan. Tapos mag-comment down kayo ng inyo pong sagot sa ating question ngayong araw na to para makapag-chikahan tayo. Join ka na. Wala ka namang pasok Kunyari may pasok ka, siguro di mo sinabi sa nanay mo, no? Tamang hinala. Si bakala. Ano ba? Mga away for today's video. Siyempre, pinabati natin ang ating best. Best, good morning to you. All the way from Iceland. Kay kalamig-lamig naman kasi talaga. Parang kahit saan parte ng ano natin ngayon, no? Kahit saan parte ng bahay natin, parang nasa Iceland ka talaga yan. Kaya may napapansin ba kayo sa damit ko? Wala tayong mga pa-revealing emirate. Sabi na, uy, nakakapanibago yung suit ni Candy diba? Balot na balot ka ngayon, girl. Balot ka ba? Speaking of that balot, nakita niyo yung post ko. Kasi yung aking tuhod, yung paa, yung part po na operahan, wala talaga dating ano yun. For trivia lang Wala lang, gusto ko lang ibigay na trivia. Chismirot. Wala talaga to dating balahibo, promise. Hindi ako balahibuhin. No? Maingay lang ako, pero wala wala masyado. Pero after po ng operation, so maya-maya, tumutubo na siya. Tapos ngayon, more than 1 inch na. Hindi ko alam kung bakit pwede na nga siyang tarintasin I don't know why. Pero ang sabi ng therapist, baka daw kasi nung nakast siya, ng mga ilang araw din kasi before tayo operahan, syempre nakakast yan siya, bawal magalaw-galaw. So dahil nakabalot, diba? Alam mo naman kapag nakabalot daw pala, mas pag madilim yan, mas madali daw humaba yung mga nasa dilim. Iba na naman yung iniisip mo mahaba pag madilim. Bahala ka dyan. Basta ako, sinasabi ko dito, yung mahaba pag madilim, yung buhok. Okay? Yun siya. So, kaya po nagkaroon ng ganon. Di lang ako sanay na meron pong kasi yung kabila akong tuhod, wala Makinis yan siya di ba? Pero yung kabila, puro para siyang sisiw. Ganon yun. Ganun yung feeling. Ako sa inyo. Okay. Stinger ni Tia Deli. Ay, panalo. Oo nga, bes. Totoo to. Tapos yung tugtog na wait lang, nakalimutan ko talaga yung title Meron pa tayo dito? Naku, wala. Sayang. Nasa pala yun? Hindi tayo nakakabit sa internet dito. Sayang. Oo, yung tunog na parang dang, dang, dang. Dang, 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 dang. Nagigets niyo ba? Hindi. Bakit ang boses ko no? parang mas kahawig ng chipmunks yung tawa mo. Di wag na. Wag na, iba na lang Ibang sample na lang yan siya Pero yung singer ni, ang inyong Tia Deli. Yan! Diba? Yung mga lumaki po sa radio, alam nila yan. Pero yung mga hindi na nila naabutan, diba? Sila po yung mahirap utusan. Mahirap Gen Z yan, Gen Z. Hindi nyo na alam yung Tia Deli. Ang hirap yung utusan. Napamili kayo ng trabaho. Joke lang po, joke lang. Galitan baga tayo ng mga Gen Z. Good morning kay Justiny Antonio. Watching daw siya ng live natin ngayon. Thank you so much. Mandamay tayo ng kapwa natin for today's video. Hanapin nyo na lang sila, tapos itag nyo na lang yung mga kaibigan ninyo na maiingay. Ay, bago pala tayo magpunta doon sa unang entry natin. Yung mga nagpapaalala, ay meron na pala kay Emmer. Pero bago yon, syempre, ingat muna tayo dahil sa latest forecast ng pag-asa natin, di ba? Si Bagyo Maymay, nasa siya? Nasa may hilagang bahagi ng Luzon. O sige, pabayaan na nga natin siya doon. Basta doon na yan siya Maymay, mag-ano ka na lang sa amin. Paramdam ka na lang kapag ka... Ay, wag ka na palang paramdam.
Pipin ka na lang namin kung saan ka na part, ha? Basta po, ingat-ingat tayo ha. Habagat po yung nakakaapekto sa atin, yung pag-ulan. As of now, walang ulan dito sa amin sa may part ng Mapaya. Hindi ko po alam sa ibang part ng ating Occidental Mindoro. If meron, meron pala. Sorry, akala ko, kasi naka-headphone ako. Alright. Bakit? Sige na nga, let's go. Ano ba yon? Bakit ganun, Ate Candy? Question. Bakit daw ganun? Bakit may mga naaalala tayo? No? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam. Teka lang. Hindi. May term doon na ginagamit yung mga natin. Sa psychology, parang parang hindi naman siya selective memory. Parang memory cue, something, emerald. Parang ganon. Parang memory cue. No? Yung kapag meron tayong naalalang bagay, may part ng brain natin, sila yung responsible para ibalik din, no, i-associate yung tunog na yon dun sa mga nangyari sa atin before. Kumbaga, pwede kasing masaya to, kaya natatandaan natin. Pwede rin naman sobrang lungkot nito. Pwede rin naman traumatizing talaga yon para siya sa atin. No? Kaya kung ano man po yung alaala na yon, sige, chikahan na lang po muna natin. Basta ganun yung term. No? Ang tawag doon ay parang parang memory cue nga yun. Yun yung naaalala ko eh. Anyways, kasi nga matagal ng pag-aaral yun. Kaya hindi ko na naalala. Matagal na ako nag-aaral. Nakalimutan ko na. Okidoki. Search ko kung kaya natin. Nasa na tayo? Puntahan natin. Tunog daw. Anong tunog yun? Wait a minute. Ang layo ko na kasi. Hahanapin ko lang Teka lang guys. Diyan lang kayo. Nawawala eh. Wait a minute. Ang hirap pala kapag tatlo. Dapat pala octopus na lang ako kasi kulang yung dalawa kong kamay. Kulang pa yung dalawa kong kamay para maihanap-hanap ko dito. Yung di naaabutan yung Tia Deli. Yun yung mahirap utusan. Huwag naman po sana. Ayun. Joke lang yun. Pero joke lang talaga yun, Semya. Huwag masyadong dibdibin ng mga friends nating Gen Z. Baka magalit sila sa atin. Kasi meron lang ako, kaya na-chika ko yun. Dahil meron akong kausap kahapon. Sabi niya, ang hirap mag-hire talaga ngayon. No? Sabi niya, kasi sa totoo lang yung mga bagong hire daw. Hindi ko nilalahat pero karamihan daw dun sa mga bagong hire is ganun nga, no? Para namimili daw sila ng trabaho. Hindi kagaya sa atin before, diba? Regardless ng salary, kapag may binigay na task sa atin, talagang gagalingan natin. Diba parang feeling natin, tayo talaga yung bida-bida talaga dun. Diba? Kahit na napakaliit lang ng sahod mo, pero gagalingan mo talaga yan siya. Pero ngayon, parang binabase talaga nila. Kung halimbawa, ilan lang yung sahod mo, yun lang yung trabaho mo. Parang hindi na nila susobrahan doon, diba? Or parang minsan, hindi ko to kaya eh. Ikaw na lang kaya gumawa, boss. Di ba kung hindi ko sure kung ako lang to. Or kami lang to nung kausap ko kahapon. Baka may ganun din kayo. Anyway, saka na lang po natin pag-usapan yun. Balikan muna natin yung mga tunog na nagpapaalala sa atin ng nakalipas. Yung tunog daw ng ulan, 'di ba? Kapag ka naririnig mo yung ulan, ba't lalayo pa tayo? Sa ulan pa lang eh. Alam mo na, may hudyat ng sopas, 'di ba? Ay, sa kanya, champurado ng lola niya. Sosyal. Parang sa atin sosyal ng champurado, no? Samantalang pinakakonti lang naman yun na ingredients. Dalawa lang yun, di ba? Cocoa powder lang yun at saka asukal. May gatas na very light. Swerte ka na kung marami-raming gatas. Mas marami pang ingredients yung sopas dyan eh, di ba? Pero mas karaniwan. Tuwing umuulan kasi, sabi niya, nagluluto siya ng mainit at champurado habang pinapaupo kaming magkakapatid. Ay, oo nga. Saan sa champurado? Init naman nun lang. Sa sala pala. So parang pinapahintay. So naaalala niya yung nakaraan na, maghintay muna kayo dyan mga apo. Mga tamad naman kayo, di kayo tumutulong. Ano yung pagbasag ng memory? Magandang memory yun, Candy. Ginabasag mo. Diba, naaalala natin si Lola, yung iba, nanay naman nila yung naaalala nila. May mga ganon. Ang sarap sa pakiramdam.
Yung ano daw, lumang station ID. Ay, correct. Especially yung mga Christmas ID. Sa kanya, lumang station ID daw. Nung bata po ako, naririnig ko, sabay-sabay kaming kumakanta ng nanay ko at ng mga kapatid ko habang naglilinis ng bahay. Ala, oo nga. Nasasabayan pa natin yan. Yung mga Christmas station ID, no? Tapos ngayon din, pero pag naalala natin, ano yung pinakasikat na mga station ID? Nakalimutan ko na. Wala na ako maalala. Sorry guys, wala akong maalala. Ano na nga itong programa ko na to? Nakalimutan ko. Wala na akong maalala. Ako pa ba to? Oh, may another si Emmer, sabi niya, once upon a time is giving relapse. True. Diba? Once upon a time sa ating buhay. Oh, diba? Yung boses ko lang talaga para magpapaalala talaga sa'yo na hindi, may iba ka pang talent kaya hindi magpatawa ka na lang. Huwag ka na kumanta. Iba na lang, no? Once upon a time. At saka yung isa pa, Hiraya Manowari. At saka Siniskwela. Pag naririnig mo yung mga tugtog na yon, alam mo na seryoso tayo dati sa pag-aaral natin, di ba? Alam na alam natin yung mga function ni atom, ng mga cells, mga ganun. Tsaka alam mo talaga before na, basta parang bumabalik talaga yung alaala talaga natin nung tayo ay mga bata pa. Pero, kabog kayo daw sa bell ng ice cream. Oh, di ba? Kasi tunog pa lang yan, kahit naman tulog ka, nagigising ka niyan pag alam mo no? Kapag narinig ko po yung bell ng ice cream, naisip ko yung ice cream. Naalala ko po yung, lolo nyo naman ang naaalala nyo. Si Lolo Danny! Yung nagatinda ng ice cream. Nasaan na kaya si Lolo Danny ngayon? Shout out kay Lolo Danny. Kahit gipit po kami, lagi siyang bumibili. Diba? Para sa aming magkakapatid. Ngayon naiisip ko baka, baka siya ang hindi bumibili para sa sarili niya. Nung mga time na yon, diba? Siyempre, kasi maiisip mo naman, bibilan niya talaga yung mga apo niya. Diba? Hindi lang dahil konti yung pera. Malay mo marami naman pera yung lolo mo. Talagang mataas lang yung niya, sugar niya. Diabetic lang si lolo. Kaya pero minsan, diba, sinasabi nila na, hindi, busog pa ako. Diba? Kayo na lang, mga apo ko na lang. Kaya kasi kabait ang ating mga lolo, mga lola, diba? Kahit nanay, ang tatay. Ringtone daw ng Nokia. Tanana, tanana, tanana. Hala! Nakakamiss! Naalala ko rin to, pag narinig mo yung ringtone ng Nokia, diba? Yung kanta ni Jose Marichan, yung mga pagsilip. True, diba? At saka ni Mariah Carey. Doon pa lang sa alam mo na kaagad malapit na magpasko diba? Mararamdaman mo na talaga yan tunog na yan. Masaya lahat yun yung mga nabanggit natin May mga konting sadness lang dyan, pero sa ibang tao, kapag may narinig sila, for example, bagsak ng nabasag na na salamin, o kaya nabasag na baso, di ba? Para sa atin, wala lang yun. Pero para sa ibang tao, kapag nakarinig sila ng ganon, may alaalang bumabalik, medyo traumatizing para sa kanila, di ba? Yung iba naman, mahimbing na paghilik. Delikado yun, di ba, pag naghilik? At saka paano naging mahimbing yung paghilik? Pagka may humihilik kagabi humihilik daw ako kaya sabi ko, pwede mo ako tinagilid. Kung humihilik ako, dapat tinagilid mo. Ay, tinatagilid ba? Akala niya daw sinasakal. Mali yung ginawa ni Dada. Akala niya sinasakal. Hindi ko nakita yun kung ang alam ko lang sana. Kasi sabi niya, yung paborito kong tunog ngayon, yung mahimbing na paghilik ng anak ko, sabi niya, kapag naririnig ko yun kasi alam ko naligtas siya Diba? Payapa siya. Kahit pagod daw siya sa buong araw, pakiramdam ko sapat na yung lahat. Diba? Hilik lang yun. Pero para sa iba, ang hilik ay nakakainis. Pero para sa kanya, ang hilik ay senyales na katabi niya yung anak niya, na safe siya, nandoon siya. Hindi pa yan makukontento, diba? Habang humihilik yung anak niya, diba? Humihingi ng tawad yan. Sorry sa pagkurot ko kanina. O naman kasi, ang tigas ng ulo mo, diba? Pero pagising ang anak, panay ang sigaw. Pagtulog naman ng anak, sarap sa pakiramdam. Ay, nako.
Grabe, Ate Ken. Super good vibes ka talaga. Miss the super energy. Thank you so much. Diba? Dito lang din kasi ako sa, sa radio. Nakakatanggap ng mga ganyan na nakaka-good vibes ka. Kasi pag dito sa bahay, Mami! Mami, nakakainis ka! Kaya mga banat dito na tao Si Kuya Ricky naman, ang naririnig niya at ang naaalala niya ay ang batibot. Diba? Doon sa batibot, tayo na. Hala, naaalala ko din. Pero yung ibang tunog, Kuya Ricky, maliban sa mga kanta, anong tunog yung naaalala mo? Excuse me lang guys kasi hindi lang naman kayo may sipon. May sipon din ako, bakit? Destiny Antonio, good morning. Kay Kuya Erwin Peñaflor, good morning Kuya Erwin. Maraming salutations kay Kuya Erwin ha. Mag-ingat daw po tayong lahat, sabi ni Kuya Erwin. Okay, Kuis, mag-iingat po kami sa'yo. Pinag-ingat kay Kuya Erwin. Kontrabida pala si Kuya Erwin. Kuis, maliban doon, ano pa? Tunog ng, halimbawa, kalansing ng susi, di ba? Yung iba naririnig pa lang yun. O kaya footstep, di ba? O kaya yung, tunog ni Aljur. Nakakatakot yung tunog ni Aljur. Parang feeling mo. Huwag mo na lang ituloy yung kanta mo. Ay, nako, yung di, okay. Good morning to my sister at kay Ate Ami. Sister, good morning everyone. Maulang umaga po, mag-ingat po tayo lahat. Ikaw, te, anong tunog? Kapag ka narinig mo, naaalala mo yung lumipas. Sabi ni Semya, tunog po ng isang gabi. Isang gabi ng lagim ng DZRH. True! Nakakatakot din talaga to. Diba? Tapos tatakluban na po kami ng mga kapatid ko ng Kumor. O magtatakluban na talaga. Totoo to. Kasi nakakatakot naman pala, no? Sana pala meron tayong mga sample-sample ng mga ganito. Hindi ko siya mahanap kasi hindi ako naka-internet. Sayang. Mary Ann Basa Sigera, good morning to you. Ano na mga entry mo dyan, Mary Ann? Magbigay ka na rin ng entry mo, Mary Ann, kung anong tunog ang nakakapagpabalik ng alaala mo. Diba kasi minsan, may mga alaala talaga or may tunog na nagpapaalala sa atin ng tao. Diba? Ng pangyayari. Na nagdadala sa atin ulit dun sa dati mong eksena sa buhay. Okay. Kapag umuulan, sino naman naaalala mo? Sige nga. Yung mga ganitong pagkakataon, comment nyo nga kung sino ang naaalala ninyo kapag may malakas na ulan. Parang ang sarap magkape, diba? Parang ang sarap na tayo ay kumakain ng, basta humihigop na medyo mainit-init kapag ganitong naulan-ulan tayo. Okay. Teka lang, hahanap pa ako dito ng ating mga entries. Maliban kay Semya, syempre si Marie. Hi Marie, good morning. Magandang morning po. Maulang umaga. Mag-ingat po ang lahat. Dami nagpapaalala sa atin na mag-ingat ha. Kaya ikaw lagi ka mag-iingat. Si Kuya Ricky, gabi ng lagim din ang naaalala niya. Nakakatawa yung mga naaalala nyo. Gabi ng lagim. Mga ganon. Ora Encantada sa radyo. May ganun yung sisterette ko. Parang hindi ko naabutan yung sister Hindi ko alam yun. Yung gabi ng lagim, yes, medyo bumabalik siya. Yung lipad ni Kapitan Pinoy. Whoosh, ganon? Hindi ko alam yung niya Ito ba yan? Ganon ba? Iba pala yun. Ayan. Ninoy, good morning Ninoy and Nano Mindoro. Shout out sa'yo. Sabi niya, fan po talaga ako na DZRH kasi yun ang nasasagap before. Oo nga, no? Diba? Alam mo, ang dami talaga nagpaalala sa atin. Kitia Deli, Gabi ng Lagim. No, kaya hanggang ngayon, kapag sinabi mo talaga ang mga radio drama, alam mo na yung papakinggan mo, DZRH talaga yan. Tsaka sa kanila talaga nang galing yan. Doon nag-umpisa ang lahat. Ang kauna-unahang sa Pilipinas, MBC DZRH. Siyempre, proud tayo, no? Na yan ay ating sister company. Good morning sa mga taga-kasama natin sa DZRH. Okay. Anyways, minsan daw, no, hindi pala tunog talaga yung nami-miss natin. Kundi yung taong kasama natin nung narinig natin yung tunog na yon. Pwedeng kanta, diba? Pwedeng tunog lang ng gamit sa bahay natin.
pwedeng tunog nga nung kalikasan natin. 'Di ba? Minsan kapag tumutunog yung parang ulan o kaya yung lagaslas pala ng ng tubig sa ilog, 'di ba? Yung yung gano'n. Parang hindi ko lang masyadong naano dito eh. 'Di ba? Para sa iba naaalala nila nung mga panahon na nagpi-picnic sila. Pero sa lumaon, parang maaalala mo, parang magkasing tunog sila ng piniritong manok. Yung lagaslas ng tubig sa ilog. Subukan yung pakinggan. Totoo nga, magkasing tunog sila pag tumatagal. Parang pinirito talaga yung manok. Promise. Yan, nakakaano. Ayun na nga, memory cue yung tawag. O, tama ko. So, yung tunog daw na nagsisilbing susi para maalala daw natin yung isang tao, yung lugar, or yung karanasan natin. Ang tawag daw dun sa psychology ay memory cue. Yun. Kaya pala yung tunog daw ng ulan, hindi lang daw siya ulan para sa atin. Para sa iba, alaala daw to ng tao. Yung tahanan natin, yung dating itsura ng tahanan natin. 'Di ba kung paano tayo tumitingin or tumatambay dun sa may bintana or sa labas ng bahay natin, 'di ba? Habang may kidlat at may kulog. Katakot naman. 'Di ba yung kanta, ringtone, 'di ba? Pwedeng magbalik ng alaala natin at pwede ring magbalik ng emosyon natin ng mga panahon na 'yon. Hindi naman daw lahat ng alaala masaya, pero sabi nga, no, kung masaya 'yan, kumbaga nagpapaalala sa atin, no, na once in a while balikan mo rin yung mga masasayang alaala mo. Pero if this memory is traumatizing para sa hindi naman siya kailangang alalahanin mo ng husto, 'di ba? Parang siguro pag dumadaan lang daw yan sa isip natin, nagpapaalala siya sa atin na parang part ito ng ating nakaraan. Kasi hindi naman talaga lahat ng nakaraan natin masaya. May mga part ng nakaraan natin na malungkot, 'di ba, na nakakapagbigay ng trauma sa atin. Paalala lang yon na ibig sabihin, nalampasan mo yan siya. 'Di ba? Binuo yung pagkatao mo kasi nakaranas ka ng mga lungkot ng ganun sa buhay mo, kaya mas naging matatag ka. Pero hindi ibig sabihin nun, alalahanin mo siya para manumbalik ulit lahat ng sakit. Diba? Hindi ganun. Ang alalahanin mo na lang doon ay yung mga bagay na nagpa-strong sa'yo na ngayon nandiyan ka na sa position mo. Or kung hindi man, at least, diba, pinapaalala na kaya mong mag-move on. Maging, kumbaga naging malaking bahagi ng kwento natin. Ang nakaraan daw, hindi naman natin siya mababago. Pero, 'di ba, pwede nating kunin, no, yung mga magagandang aral nito sa buhay natin. Okay? Siya. So, susunod daw na makarinig ka daw ng ng tunog. Siyempre, be thankful. Ibig sabihin, nakakarinig pa tayo. 'Di ba? Meron tayong kakayahan kasi may iba na gusto nilang marinig yung tawa ng kanilang family, 'di ba? Pero hindi na nila maririnig 'yon kasi pwedeng hindi na present yung family member nila na 'yon. Or pwede rin naman na wala na siyang kakayahan na makapakinig ngayon. So yung ating tenga, isa to sa pinakamatagal din daw po na mawala, no, na sense natin yung pandinig, no, kapag tayo ay mawawala na dito sa mundo. Kaya kung sa ngayon nakakarinig ka pa, magpasalamat, no, at ingatan natin ang ating pandinig. Dahil yan ang nagbabalik ng ating mga memories at nakakatulong sa ating paglago din, diba? Minsan nga, naririnig mo pa lang may tunog na, alam mo na, it's a warning, diba? Pagka umulan, di syempre, magdadala ka ng payong, diba? Kahit di mo makita, marinig mo pa lang. O kaya naman, naririnig mo yung Titanic yun, Titanic. Parang kung Titanic yun, hindi yun umire. Iba yun. Ayaw ko na nga, alas 10 na pala, Salamat sa lahat ng mga friends natin na sumama sa atin for today sa usapang balikan ng memory dahil sa mga tunog na yan. Siya, sige, maraming salamat sa mga friends natin na nakasama po natin for today's video. Papaalam na po ako. Thank you and happy birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng birthday nila ngayon. Papahabol ko lang po yan. Mag-ingat po tayong lahat at lagi po natin tatandaan na we are blessed, no, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kailangan lang nating tingnan kung saan tayo blessed. Bilangin natin yung blessings natin, friend. Okay? At saka syempre, mag-ingat tayo palagi. Thank you, everyone. Bye!